Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 6:03 na po ng umaga. Tatak RMN. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Straight to the Point pang Sabadong edisyon. Ngayon po at 13 na po sa buwan po ng June 2026 mga kasama. Kumusta mga ka-idol? Kami po umaasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Nasamahan niyo po kami hanggang alas 7 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong radyoman sa nakalipas na linggong ito sa napakarami pong mga balitang dapat po ninyong malaman. Mga kaganapan sa Cotabato City, sa Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao at dito rin po sa bahagi po ng bansa po natin. Isang araw nakalipas po ang selebrasyon ng 128th anniversary ng Kalayaan. O araw po ng Kalayaan dito sa ating bansa mga kasama. Ating partner this morning si Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Nasamahan niyo po kami hanggang alas 7 at inaantay pa rin yung ating partner na si Radyoman Datwebs Abang. Straight to the point. Kumusta kayo mga kasama sa mga kababayan po natin na sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM? Ang bulahan. Straight. Siyempre pa sa ating mga suki sa mga Facebook page po natin na huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo updated sa mga kaganapan Straight to the point. dito sa Cotabato City at sa iba pang panig po na ating lugar. Good morning sa mga nagkakape sa mga sandaling ito. Ano po ang inyong iniinom na kape? Ito ba ay Masilman Strong Coffee or Anas Native Ground Coffee mga kasama? Matalinong talakayan, napapanahon. Siyempre pa, hindi masarap ang mainit na kape kapag wala pong pandesal. Kailangan meron pong pandesal na pangbara. Sa mga kumakain ng almusal na may kape, may pandesal, may kumukunsi, meron pong dudol, ano pa ba? Meron pong Muslim delicacies mga kasama. Ito po ay pangalawang Saturday para po sa buwan ng June mga kasama. Next Saturday, araw na po ng Cotabato 67 founding anniversary ng ating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato mga kasama. Matapos yung mahaba-habang panahon na nasa senior citizen ng lungsod.
67 na anniversary. Next Saturday na po yan mga kasama. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang pumasok po yung June. Aba, malapit na magkalagitnaan na. Sa Monday, quincenas na. Ba, papasok na po ang beer month. Parang kailan lang itong 2026. Ngayon ay nasa kalagitnaan na po ng 2026 ha. Nasa huling bahagi na po ng second quarter at third quarter na next month. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa umagang ito. Diyan sa downtown Cotabato City, sa Poblacion Mother, Poblacion 5 at Poblacion 6. Dito sa Uptown Cotabato City, sa area ng RH Mother, RH Barangay, RH 9, RH 6, RH 10 at RH 7. Morning kay Sally Abdul Karim at kay Simbay Adam, kay Tang Pangato. Good morning sa Baguio po ng Pikit sa North Cotabato. At kay Haima the First, good morning sa Baguio pa rin po ng Pikit. Good morning sa mga taga-Pikit at sa area po ng Special Geographic Area. Straight to the point. Speak of geographic area, Special Geographic Area kahapon dyan sa area po ng Tugunan. Meron pong bakbakan na nangyari. Straight to the point. Sa pagitan po ng magkaridong pamilya sa bahagi ng Barangay Balong at boundary po ng Barangay Manaulanan. Straight to the point. Natapos po yung prayer kahapon na pasado alas 12 hanggang alauna, narinig yung mga malalakas na putok ng baril. Straight to the point. Malingaw yung palitan ng putok sa magkalabang grupo dyan sa bahagi po ng Balong at Manaulanan dahilan para lumikas ang marami po mga sibilyan. Straight to the point. Dahil sa takot na sila po'y maipit sa bakbakan, na sila po'y nagsabalutan para di po maipit sa tunggalian ng magkalabang grupo. Straight to the point. Humupa lamang yung kanila pong bakbakan matapos na pumunta ang tropa ng pamahalaan, ang tropa ng pulis at ng kasundaluhan kasama ang LGU. Straight to the point. Para nang sa ganun ay manumbalik ang normal na kapayapaan na sa area po ng Balong at ng Manaulanan. Straight to the point. At hanggang sa mga sandaling ito, tuloy-tuloy yung naturang pagbabalik sa normal sa nasabing mga barangay. Para nang sa ganun ay tuloy-tuloy din po yung tulog ng ating mga kababayan sa naturang mga barangay, mga kasama. Straight to the point. Good morning kay Bayan Makulusong Timbang Waya, kay Al Hunaysan Ham. Sa bagi po ng Radya Buayan sa Maguindanao del Sur. At kay Father Elmar Cortel, happy Saturday daw dyan sa bayan po ng Upi, sa area po ng Noro Upi sa Maguindanao del Norte. Straight to the point. Dito naman sa Cotabato City kahapon, isa pong ginang ang nailigtas na mga pulis matapos na magtangkang tumalon sa Tamuntaka Bridge. Straight to the point. At mabuti na lang, mabilis yung ating mga kapulisan. Good morning, Datwebs! Good morning, Sir Mike. Kamapya mapita mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Saturday sa ating lahat. Isang araw, yung Araw ng makalipas, ang araw ng kalayaan. Oo, ang tanong nila dyan, talaga nga bang malaya na tayo? Siguro, Malaya na ba ang Pilipinas? malaya na sa korupsyon. Malaya na ba sa korupsyon? O malaya na ba dito sa mga pananakop? Malaya na ba sa utang? O malaya na kay Mrs. Malaya na kay Mrs. Aba, kung malaya kay Mrs., iba na yan, Datwebs. Buhaya na yan. Kung malaya ka na kay Mrs., aba, ano yan, may bago. Samantala, yung kanina nga kasamang Sir Mike, yung binabanggit mo, yung babae na... Ginang. Yung muntik ng tumalon sa may Delta Bridge. Quirino Bridge, sa Tamuntaka Bridge. O, Tamuntaka Bridge pala. Muntika na siyang kunin ng kanyang depression. Oo, Mahirap talaga basta babae. dahil nga daw sa ang daming problema na kanya pong dinaanan.
Kumbaga, siya po'y nagtangkang tumalon, lumukso sa naturang ilog. Mhm. Para nang sa ganun, takasan yung problema na kanya pong kinakarap. Kahit anong problema na ating pong... wala na pala akong load. Oo, wala ka ng pantawag na 12. Kailangan ng mag-reload. Sige. Yung naturang ginang, di natin kilala, pero sabihin na lang natin na si Bai kasi nakakuha nito nakatakip pa yung kanya, ano tawag niyan na 12 pag nakaganito? Yung mata lang makikita. Yung mata lang makikita sa kanya pong katawan. Naimutan ko yan eh. Oo. Ang tawag dyan. Yung pa rin naman, Jul. Nakanikab yun. Oh, nakanikab. Nikabi. Mata lamang yung makikita sa kanya pong Oo. katawan that webs. Na kung sana ay mabutit mabilis yung ating mga kapulisan ng mga elemento ng police station number 3 napigilan yung kanyang pagtalon sa naturang ilog at siya po ay nasagip at ngayon ay buhay pa rin that webs. Kaya nga, lahat man naman problema, wag ko natin idaan sa mga ganyang mga pamamaraan. Dahil masusolve pa naman din yan eh. Yan Hintayin na lang natin na kunin tayo ni Lord. Correct. Yan ay mga pagsubok lamang. At lahat ng pagsubok, pero pong inila ng ating Panginoon na panlaban para yan po ay tugunan. Hindi yung takasan, that vibes, di ba? Oo, tama. May mga pamilya ito dahil yung kanyang itsura, mga 40 o 30 plus na yan. Nasa 40 na ito. Oh, nasa 40 plus. Ibig sabihin, meron na siguro yung apo, meron na siguro yung mga malalaki na mga anak niyan. Kahapon din, kasamang Sir Mike, dyan din sa may night market. Yung kanina na balita natin, lalaki na nilaro yung sarili. Saan banda na night market yan na 12? Dito sa atin, sa Cotabato City rin. Sa may City Plaza banda. City Plaza. Nagtaka kasi yung yung nagbebenta ng perfume. Bakit? Sa sulok daw, may lalaki daw, nilalaro niya yung init ng panlaban ni Junjun niya. Ibig sabihin, nagsasariling sikap. Oo, nagsasariling sikap dahil sa una, nakainom ng kape na may halong pampagana ni Junjun. Muscle-man? Muscleman eh. Posibleng muscleman yung nainom eh. Ah, Kaya hindi niya napigilan kasamang Sir Mike yung init ng katawan. Aba. Kaya tang ginawa, nag-jumpak. Ibig sabihin, yung kanyang katawan ay naglalagablab. Naglalagablab ng init. Oo, umaapoy yung kanyang katawan. No, siguro, hindi pinagbigyan ni Mrs. kaya... Ilang taon ba ito, That Wives? Nasa 30 plus. Aba, nasa Oo. hustong gulang may asawa. May asawa. Aba, Kahit bakit yung- siya nagsasariling sikap? May asawa naman siya. Siguro hindi pinagbigyan kasamang Sir Mike. O baka naman itinago kay Mrs. na meron siyang ininom. Aba. O kaya naman, si Mrs. Dinatna ng bisita. O baka naman meron siyang bagong ka-eyeball. Wala naman din. At Basta di siya yun lang. sinipot. Nag-inom lang siya. Uminom lang siya ng pampalakas. Aba, sinubukan niya lang siguro That Wives. Oo, Kung sinubukan ano yung lang. lakas na kanyang ininom na... kung muscle man yan, talagang malakas na malakas yan. Kasi buong araw kang malakas. Kaya sa mga lalaki dyan, ha? Kung meron man kayong balak na uminom, dapat siguraduhin ninyong makaka-score. Oo, kailangan meron kayong partner. Para maganda yung jampakan. Oo, kung wala kayong partner, pwede rin na yung sariling sikap. Sariling sikap. Makaya naman din yun pagka magsasariling sikap. Sige. Marami pa rin usapin Pero kasama sa nahuli Mike. ba Ma'am. sa That Wives? Naisumbong siya sa... Isinumbong siya kasama sa Mike otoridad. dahil nga sa nabisto siya, nabulilyaso siya, nabisto ng babae. Kaya Hinuli. nagpatulong, O, ano nagpatulong siya sa mga tao doon and then agad din naman na rumesponde yung mga tauhan ng police sa Station 1 dahil nga sa una, malapit lang naman din doon yung kanilang area of responsibility. Kaya dinala sa police Station 1. Aba. So nagkaroon ng pagtatalo, mga sigawan, and then kalaunan, ayun na, Arigluhan. Arigluhan din sila kasamang Sir Mike dahil nga sa una, may mga asawa naman din at hindi naman din umano sinasadya ng lalaki na magkaganon siya. Oo, kumbaga nagtago nga siya para hindi siya makita. Maganda Pero daw kasi kasamang Sir Mike yung yung nabebenta ng perfume. I Sexy see. siya, tapos maganda, kumbaga, blapot sa maginadaon pa. So parang pinagnasaan ng naturang Pinaglasaan lalaki. niya kasamang Sir Mike dahil yun yung alam niya na pampatanggal doon sa init ng nararamdaman niya. Marilis. Ang tawag diyan yung kanta, Please Release Me. Pagka silent naman, So at least nagkarigluhan sila na 12 at malaya na sila. Naging malaya sila kahapon araw ng kalayaan. tama no?
Kalayaan pala kahapon. Lumaya sila sa presinto, yung natural nga lalaki na may asawa naman. Buti na lang yung nangyari kasamang Sir Mike, tapos na yung programa dyan sa may plaza Ay, kahapon. Kasi dyan naman din itinaon yung celebration ng Independence Day at yung Araw ng Cotabato. Kahapon pa rin pagsisimula kasamang Sir Mike yung kick-off ceremony. Correct. Every 12 ng June the 12, yan yung kick-off ng pagsisimula talaga, formal na pagsisimula ng Araw ng Cotabato celebration. Pero nakaugalian, June 1 pa lang, umpisa na po ng mga kaliwat ka na activity. Pero sa nakaugalian, 12 ang kick-off ng isang linggong selebrasyon ng Araw ng Cotabato City. Hindi naman din isang linggong pag-ibig. Pwede rin, isang linggong pag-ibig. 17 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga mga kasama. Kaya sa mga mahilig pa rin ng uminom ng kape na may pampahalong pampagana ni Junjun, subukan pa rin si Muscleman Strong Coffee. Pampalakas na, pampagana pa. Pero wag naman gagawin na sa isang sulok lang magpapainit. Correct. Kailangan may partner. May partner. Para nang sa ganoon, happy all. Masaya si Mrs., masaya ka rin. Masaya lahat. Siyempre, may blessing yan pagkatapos that webs. Oo. May blessing. Magandang umaga sa ating mga viewers. Si Leay Vlogs ng Kidapawan City. Andiyan din si John Clark Usman Santiago. Pa-shoutout kami dito mga idol sa may KM30 Barangay Kibleg. Sa mga Santiago family, always kami nakikinig at nanonood sa inyo. Salamat. Mabuhay po kayo. Morning po kay Randy Santisas, kay Fatima Otto Abdullah Ayob, kay Jor Ali Suna sa Tamuntaka Trust, at kay Nelly Pelobelio Ketor Balmoria sa Parang Making. Good morning kay John Clark Usman Santiago. Good morning po sa inyo sa Parang. Good morning sa mga taga Parang dyan sa Probar.webs. Sa ating Probar Director kay Brigadier General Abesia. Yung kanyang deputy yata, Brigadier General na rin. Oh, si General Siason. Siason. Brigadier General Limuel Siason. Congratulations, Sir General. General na. One star na. One star. Mahirap kunin itong ranggo na ito. Meron na siyang stringlia. Samantala, mga kasamang Sir Mike, kahapon ang daming mga development. Ang daming mga pagbabago, lalong-lalo na sa usapin ng politika. Kung ano man yung nangyayari dyan sa national, marami nagsasabi na ito yung replika dito sa atin. Pero hindi naman din siguro. Malayo. Kung anong kaganapan sa politika sa nasyonal, ganoon din dito sa atin, mga pagbabago sa mga miyembro na kung sana ay yung pinakamalaki itong inilahad ng ating alkalde, mayor para sa lahat na webs. Yung kanyang pag-anib na sa Bangsamoro Federalist Party. BFP. Bangsamoro Federalist Party.webs. Kamakalawaga ay kanyang inanunsyo yung kanyang pag-alis sa partido ng United Bangsamoro Justice Party, at kahapon ay formal na rin siyang nanumpa bilang bagong miyembro ng Bangsamoro Federalist Party kasama ang 5 konsyal at mga bagong barangay chairman dito sa Cotabato City.webs. At kabilang din nga kahapon kasamang Sir Mike na umalma si Councilor Shalimar Candao. Bakit? Dahil yung isang radio station dito sa Cotabato City, nagpalabas naman ng fake news. Ganon? Oo, sinabi na umanib na. Yan kasi mahirap eh. Dapat kasi tanong-tanong mo na. Hindi yung agad-agad na pinuposte na wala man lang konfirmasyon. Dapat meron kang reliable source. Yun. Kailangan nandoon ka talaga mismo. Nakikita mo yung sino yung nandoon na nanumpa. Hindi yung pang marites lang. Hindi yung pang marites at morotes. Kailangan sure na sure ka sa iyong isinusulat at inyong ibinabalita. Katulad kahapon, di ba? 5 lang yung nandun na city councilor na kasamang nanumpa ni Mayor Bruce. Hanggat hindi mo makikita sila na nandun sa event, huwag mong sasabihin na kasali na. Oo. Unless na lamang kung siya mismo ang sasabi sa'yo na may record. Na sasali ako pero hindi ako dyan muna dadalo dahil meron pa akong importanteng pupuntahan. Correct. Pwede yun. Pero kung wala naman din siyang sinabi sa'yo, wala ka naman ding record, wala mo din nakita sa lugar, huwag mong sasabihin na sumali. Correct. Dahil parang pinangungunahan mo yung decision niya. Tama. Ano yun? Judgmental lang? So, ibig sabihin, kahapon na 12 sa 5 councilor,
na kinabibilangan po ni Councilor Popoy, Councilor Malang, Councilor Sema at Councilor Malang at Councilor Mangelen. That's Mangelen. Meron pa mga barangay kapitan din kasama, Sir Mike. Oh, na yung mga umanib din. mga bago kahapon na nakita natin, si Councilor Abdilalim, si Councilor Urak nandun, Na si nandun din. Tamutaka Wan, Tamutaka Wan. at si Pasawilan. sa inyo. Pasawilan. Aris 3. Rich 3 nandun din si Kapasawilan at si Tamutaka 2, si Kapitana. Si Baylay na Pangilan. Oh, nandun din siya kahapon. Yan yung mga bagong barangay chairman nating nakita kahapon na nanumpa. At yung RH Mother. Si Cap Lily. Ayun na, nandun din. Oh, sa MB Bagwa kasama sa nanumpa kahapon. Yung sa MBRH naman, si Cap Arompak. Oo, Kap Arumpak. Yan yung mga dating UBGP na kasama kahapon na nanumpa kay Mayor Bruce, kasama ni Mayor Bruce. Kasi yung kanyang Vice Mayor na si Madag, una nang umanib sa Bangsamoro Federalist Party nung pang buwan po ng Marso. Umanib din umani rin talaga kasamang Sir Mike ng samot-saring reaction yung naging Dami nagulat oh, sa biglaang pag lukso nito ng ibang partido na to. Kaya nga yung iba lalong-lalo na yung mga solid na naniniwala sa paninindigan ng mga taga UBJP na lumundag sa ibang partido, talagang nagulat sila at hindi sila makapaniwala. Lalong-lalo na yung hindi mga sanay sa politika kasamang Sir Mike. Correct, oo. Pag hindi ka kasi sanay sa politika, pagka meron kang sinuportahan na isang politiko at sinabing hindi ako alis dito, talagang mapapasabi mong ito na yung tunay. Kasi nga, hindi ka nga sanay. Pero sa politika kasi, ganyan talaga yan eh. Walang permanent that web, sabi nila sa politika. Dahil kapag nadyan ka na sa politika, ang permanente niyan, yung interest. Interest, tsaka ang kasama rin dyan ng mga permanente, yung kaaway mo rin sa politika. Oo. Kasi katulad sa national, di ba? Ibang mga politiko sa national, hindi lang nakaisang lukso, nakaraming lukso na. Di na mabila yung kanilang palipat-lipat. Kung saan ang administrasyon, doon din sila. Yan yung sinasabing pakapalan na lang ng muka. Oo, pakapalan na lang mukha. Kung saan ang anong administrasyon ngayon, doon naman siya. Kumbaga, sabi nila, weather lang daw yan, that webs. Parang panahon lang yan. Kaya yung mga iba pa rin mga nandyan sa inyong pinaniniwalaan ng mga membro, masasabi lang siguro natin na talagang hindi tatalon ng ibang mga partido kasamang Sir Mike kung hanggang sa dulo, andyan pa rin. Correct. Nililipat. Believe tayo nga sa Amerika dahil dalawang partido lamang, Republican at pati Democrats. Democrats. Oo. At saka kapag nasa isang partido ka na, hindi ka na, wala nang luksuhan. So bawal ang balimbingan dun sa kanila. Walang balimbing doon sa kanila. Kung saan na taghirap o harvest time, doon pa rin sila sa kanilang partido. Kasi yan ang mahirap kasi kasamang Sir Mike, kung may kasama kang balimbing, hanggang sa dulo babalimbingin ka rin yan. Oo. Dito sa atin, kung saan na harvest lagi. walang hirap kasi yan na nga, talon ng talon ng mga partido. Katulad sa national, di ba? Nakailang talon na yung mga senador. Si Chis Escudero, na inakala natin na talagang sa majority black na. Oo. Biglang lumabas. Di nagpalakpakan ng minority na ngayon ay majority umano. Pero 12 pa rin. 12 pa rin. Wala pa naka-13. Itinanong ko nga kay Meta kung ilan ba yung sagot ng 11 plus 1. Sabi niya, mali ka. Hindi siya magiging 13. 12 pa rin. 12 pa rin. 12 pa rin. Ang kalahati ng 24, 12. ang majority, 13. 13. Oo, so yun 12 plus 1. 12 plus 1. Hindi, 12 plus 1 is equals to 13. 13. Hindi. I mean, 11 plus 1 is equals to 13. Oo. Dapat 12 plus 1 is equals to 13. Kaya nga, itong sabi-sabi, ang Malacanang, maraming nililigawan pa na senador na mag-o-over the backwood na naman daw. Yung may nililigawan ngayon na isa. Sino kaya? Na Joel? malapit ang pinangalanan dahil sabi nila 80% to 90% ay parang buo na ang loob na tumalon sa kabilang bakod. Yun na naman yan eh. Hindi yan tatalon kung walang mga dahilan. Para mawalan na daw yung doubt na 12. Para nang sa ganun, 13 talaga daw sila.
Kayo ba mga kasama, ano pong mga komento ninyo? Maaari po ninyong ipadala sa ating pong text hotline 0950-032-7332, 0950-032-7332. Oras mga kasama, ganap na ang 6:26 na po ng umaga. Magbabalik ko kami mga kasama, ilan lamang ko sa ating mga patalastan. Tatak RMN. Kada adlaw magsigi og trabaho, paggatas na dayon diha, dapat unta. Alin, ang gatas nga para nimo, saktong diet ug exercise, sabang pampaligon sa lawas, nasabot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo, gatas para nimo, abot kaya na. Palit na og Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang Kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Tang, 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 ganado, na, na, na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Alam niyo ba na isa sa mga amended provision ng Bangsamoro Electoral Code ayon sa BAA 88 ay ang manner of election para sa sectoral representatives? Ayon sa Section 8 ng BAA 88, maliban sa sektor ng non-Moro indigenous people, ang reserved seats para sa youth, women, ulama,
settler communities at traditional leaders ay iboboto through plurality of vote. Ibig sabihin, ang pagpili sa sectoral representatives ay hindi na sa pamamagitan ng assemblies, kundi sa pamamagitan ng pagboto natin sa kanila. Ang may pinakamaraming nakuhang boto ang siyang uupo sa reserved seats. Kaya sa kauna-unahang election, piliin natin kung sino ang nararapat na sectoral representatives. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajud lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra? Naa. Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Ang trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexino Forte. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo? Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320. At anong solusyon po ang natuklasan ninyo? May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan sir. Action man siya minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo mo nationwide.
Tumpak na oras mga kasama sa buong Kapuluan, alas 6:36 ng umaga. Tatak RMN. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan ngayong umaga ho ng Sabado 13 na ho sa buwan ng June 2026. Isang araw makalipas ang araw ng kalayaan. Tanggap tayo ng reports mula sa ating mga Radyo Man reporters. Tagap tayo ng reports mga kasama mula sa ating mga Radyo Man reporters. Sunayin natin ang linya ni Radyo Man Juldy Mapalaw. Binabanggit daw dito mga kasama residente na naninirahan sa baybayin dagat dyan sa may coastal area ng Diwas. Nasa bulubunduking bahagi na dahil nga sa umano'y napapaulat na tsunami. DXMY. Tatak RMN Report. Kasamang Radyo Man Ebs at Radyo Man Sir Mike. Eto at kapapasok pa rin nga na balita nananatili pa rin naman sa mataas na bahagi ng bulubundukin sa barangay Badak, Datu din na Sinsuat sa Maguindanao del Norte ang daan-daang mga residente dahil umano sa pangamba pa rin na muling lumindol at magkaroon nila ng mapaminsalang tsunami. Sila ay pawang mga residente ng baybaying area ng naturang bayan. Sinabi mismo sa DXMY ngayong umaga ng isa sa mga leader ng isang sitio sa nasabing barangay na lumikas umano sila dahil sa pangamba at bunsod na rin anya ng kanilang karanasan nung nanalasa ang Midnight Killer na may malaking tsunami noong 1976 kung saan marami manong nalagas sa kanila matapos manong magkumpiyansa sa ganitong kahalintulad na sitwasyon. Batay sa kanyang salaysay, abot sa higit kumulang 300 na mga pamilya ang kasalong mula sa 4 na sityo tulad ng Mondalay, Bual, Proper Badak at ng Sitio Lubayda sa nasabing barangay ang kasalukuyang nasa area pa rin ng bulubunduking bahagi ng naturang lugar. Ito na umano ang ikalimang gabi ng kanilang pananatili sa kabundukan sa bahagi ng nasabing lugar. Nanawagan din sila ng tulong mula sa mga kinaukulan dahil sa hirap na kanilang nararanasan sa kanilang sitwasyon. Habang nagpaabot naman ng relief goods ang lokal na pamahalaan ng Datu din na Sinsuat sa panguna po yan ng kanilang mayor si Datu Abdul Main Baba Abbas. Ngunit mayroon namanong ilan sa kanila ang hindi naabutan o nakakatanggap ng tulong dahil nga sa hindi pa mabatid na kadahilanan. Bagamat ganun ang report sa atin kasamang Radyo Man Ebs at Radyo Man Sir Mike ay sisikapin po ng DXMY na makuha yung panig naman ng lokal na pamahalaan ng Datu din Sinsuat habang sisikapin din na tunguin mismo mamaya-maya yun po mga sitwasyon o ang sitwasyon mismo ng nasabing mga residente sa lugar. At yan ang aking report. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Judy Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyo Man Judy Mapalaw sa balitang yan. Samantala, BF Commander 8 may apila sa mga bumaril sa kanya. Sa detalye ng balita Radyo Man, Maestro Rahib Bansao. DXMY. Tatak RMN Report. Nagbigay ng pahayag si Walo Bungay alias sa Commander 8 matapos itong pagbaralin na kamakailan sa Sitio Blab, Barangay Manaulanan sa bayan ng Tugunan sa Special Geographic Area. Ayon kay Commander 8, nakilala niya ang mga taong bumaril sa kanya, ngunit pinili niyang huwag gumanti at magpaputok pabalik sa kabila ng insidente. Maswerte rin niya nga hindi siya tinabla ng mga bala. Nananawagan naman siya sa mga sangkot at sa mga kinaukulan na huwag na palakihin ang pangyari upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Pinikayat din niya ang lahat na pag-usapan na lamang ang insidente alang-alang sa kanilang pamilya at mga sibilyang maaring maapektuhan. Nasakana pia magabia betatanga parata ndana kamunga saki kontrako ang lo jusuru askaruwi kontrako ni matentengani sa kara kumelirui panganingo sa kama puti ate na untuk amai kas ambitian sama sa untuk bentukan sa neni mana pangapa ni kapate ko ibidin siya minata ya ko untuk pamangimban na siya to pasar sama sa dito mangimban na komplikitin suwata ya hawi mataw na panganing ko sa ate asaki na niyaba
na sinaka makunimentukan sa di akong gagawag ka. Sinako pa kunimentukan sa na akong magbakos na. Kapturong ko niya, kapag ito'y na niya mga tawa na. Nakahinara ka kung matay na di ka mo makambiliw sa nanguwang ka to. Pero ka makambiliw ka nung ako ta sa pagimatayan ka sa pambantang ka mo. Pagimatayan ka sa kapanalimot ka. Na inso ang kanya, sampo ka niya, nagkatalim ako sa kano, biniti ako sa kano, sama po kano kaya pamahutang ano. Na ikabaya kimanta. Ami ko niya kung nakasande, tamo ka ko. Asa, kadenggang ko suka. Sa kita ginawa ka kibutangiro. Kasi butangiro, ako din gumawa kan napasaran. Kanya mo nung may alaki mo naman ng gua. Kasama mo sa DX Simoy 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Armen. Radyo mo nationwide. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Maraming salamat, Radyoman Maestro, sa balitang yan. Ano ba talagang nangyayari sa lugar natin? Oo, sa paligid natin. Lagi na lang may bakbakan. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan ngayong umaga ho ng Sabado, 6 sa buwan o 13 sa buwan ng June 2026. Yun ang binabanggit na bakbakan na nangyari ho dyan mga kasama sa SGA, particular kasamang Sir Mike sa may barangay Malaulanan. Sa Tugunan SGA. O, Tugunan SGA. Sinasabing, bumakwit ba yung mga residente dyan? Sige, makiki-update tayo mga kasama. Nasa linya ng ating komunikasyon ang barangay chairman ng barangay Malaunanan sa Tugunan SGA. Kasama Sir Mike, no? Oo. Si Chairman Shamim Pangato. Sanim Pangato, para sa ating panay. Magandang morning po, Sir Sanim. Chairman Sanim Pangato sa DXMI po. Kasama si Sir Mike Suwan at Sabang po. Good morning, sir. Magandang umaga rin at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo, sir, makiki-update kami dito kung ano na po ba yung kalagayan dyan po sa inyong lugar sa barangay Manaulanan. Bali sa kasalukuyan, humupa na yung manakanakang putukan doon ng kahapon. Pero yung mga residente ko, yung mga hindi napikto sa sityo, doon sila nanatili pansamantala. Opo. Maaari bang pakikwento, sir, kung paano nangyari itong bakbakan na ito na kung saan ito nga umantong sa paglikas ng mga residente na naipito sa nangyaring tensyon? Ang nangyari kasi, sir, nung nabalitaan niyo siguro yung binaril dyan sa harap ng munisipyo, kinabukasan, yun na. Nag-operate yung mga military. Hindi ko rin alam kung yun ang dahilan. Pero medyo marami-rami rin ang pumasok dyan sa looban. Medyo dulo na ng barangay ko at saka barangay Balong. Opo. Tapos may parang halo-halo na yung nagka-enkwentro. Pati yung mga biyak na damay na rin. Hindi ko rin alam yung naka-enkwentro nila kung BP ba yun o yung freedom fighter ba yun o Imailit. Inaano ko na yun. Sa kasalukuyan, sabi, tinawagan ko na yung mga kagawad ko, pupuntahan namin sa area ngayon. Opo. Ang mga kalagayan ng mga constituent ko. Ilang residente po ba, Sir Chairman, yung mga nagsilikas o dahil dito sa nangyaring bakbakan na ito?
Bali, dalawang sitio yung apektado. Sitio Gawang at saka sitio Bla. So mga... mahigit 1,000 na rin. Malaki kasi yung barangay Manalanan. So may 1,000 na rin yung mga residenteng nagsilikas dahil dito sa tensyon na ito na nangyari. Oo, ganun na nga. Opo. Pero dito lang sa katabing sitio lang pumunta. Sa May, mga kaanak sila. may mga impormasyon ba kayong natanggap, Sir Chairman, na may mga nasugatan, nasawi dito sa nangyaring bakbakan ito? Hapon na kasi yun eh. Tapos pagkagabi, umalis din yung parang umalis na rin yung mga military. Oo. Wala pang malinaw na Pero ayon sa mga balita, may tinamaan din. Pero hindi pa kumpirmado. Hindi nabanggit, sir, kung anong grupo yung tinamaan, sir? Sa panig ng military at saka doon sa kabila, meron na rin daw, sabi nila. Pero hindi pa rin namin pupuntahan pa namin ngayon. Dito sa dalawang sityo na apektuhan na chairman, na itong mga residente, nagbakwit ba sila? Saan sila pansamantalang nanunuluyan? At humupa na yung tensyon. Kayo ba mismo ay magsasabi na pwede na silang bumalik? Ay po namin kay Mayor kung pwede na, at saka sa head ng military kung pwede nang babalikin sila. Paalam muna namin sa batcom ng 40 IB kung pwede na. Parang first time yata, Kap, na may mga naapektuhan ninyo pong barangay dito sa mga armadong tunggalian dati sa mga katabing barangay lamang po ninyo, pero ito, dalawang sityo ninyo ang naapektuhan sa ngayon. Oo, yun na nga. Ayaw natin ng mga ganyan kaguluhan, pero wala tayong magawa. Nangyari na nga. Pero pinipilit pa rin natin yung mga tao ko, sinabihan ko sila na gawin nila ang kanilang magkakaya para matulungan yung mga residente at saka hindi na maulit yung mga nangyari ngayon. Malayo ba, Chairman, sa Provincial Road yung nagkaroon po ng bakbakan? Malayo ba sa highway dyan sa inyo pong barangay? Medyo malayo, kay boundary man lang yun. Boundary na ng bandang Kabasalan, basta boundary na sa barangay namin. I see. So, okay naman, safety naman. Mula dyan sa Barangay Lagundi, papunta ng Madawlanin to Silik yung Highway Provincial Road, Chairman. Safety. Walang dito, hindi na damay. Opo. Ano ba yung mga nakikita ho dito, sir, na dahilan kung bakit nagka-inkwentro naman uli itong mga naglalabang grupo na ito? Doon ko lang parang kasi di ba may nabaril sa munisipyo nung Makalawa. Kinabukasan, ito na, pumasok yung military. Yun na nakikita kong dahilan. So yun yung mga malapit doon? Oo. Ang mga residente ho na nagsilikas saan ba sila ngayon pansamantalang nanunuluyan, Chairman, sir? Dito lang sa katabing sitio sa barangay ko rin. Sa mga kaanak nila. Dito sa Mahad, meron din. Dito sa bandang malapit sa akin, pwede na rin. Meron na rin. Paano sila sa katabing sitio lang? Yung hindi napiktuhan. Ano ba yung mga sa palagay ninyo, Sir Chairman, na maaring maitulong dito pansamantala sa mga nagsilikasan ng mga residente o ninyo? Ako na mismo ang hanapan namin ng paraan para matulungan sila. Pero alam mo naman, medyo crisis ngayon na nangyari pa ang ganito. Yun. Yung makain nila, yan ang pwede natin itulong sa kanila. So kailangan pa rin talaga ng ayuda habang nandiyan pa sila sa evacuation center? Talagang kailangan kasi alam mo, sa panahon ngayon, bago lang umalis yung tubig, ngayon, hindi na naman, medyo crisis sila. Kaya
gagawa namin ng paraan yan Mhm. na matulungan sila. Okay. Ang mayor po ng inyong bayan sir, nakausap na ba ninyo sir? Nasabi na ba ninyo yung mga pangangailangan ng mga residente ng Silikas at yung mga paraan para mabilis na maibalik itong mga nagsilikas na mga taga dyan sa inyo? Magpulong-pulong kami ngayon kasi bago lang nakauwi si Mayor galing Macca, Paghad. Pero nakapunta na rin doon sa malapit sa doon sa pinangyarihan ng gulo. Nakapunta na rin kahapon. So, may mga posible nang gagawing pagresolba dito sa insidente nito, sir? Maaari. Yun na nga, magpulong-pulong kami ngayon. Para puntahan namin si Mayor, gawa namin ng para kung anong maganda. Opo. Sa ngayon ba, sir, yung pong presensya ng ating pong militar, katuwang, ang ating PNP, nandiyan pa rin po ba sa lugar para sa pagsisiguro ng seguridad ng mga taga Manaulanan? Andito pa rin ang mga ating mga kapulisan, ang military naman, malapit lang dito. Ang detachment nila. Pag mamaya, pagpunta namin doon sa mga sitio na napiktuhan, daanan din namin yung chief of police para magpaalam kami doon. Opo. Sige. Pwede rin kaming samahan kung pwede. Opo. Baka meron kayong panawagan, sir, sa mga kinaukulan, mga kasama ko ninyong mga authorities at siyempre sa mga naglalabang grupo. Pwede pong gamitin ng Maguindanao na dialect, sir, para mas madali nilang maintindihan. Alam naman natin na karamihan dyan sa mga sangkot dito nakakaintindi pa rin ng Maguindanao na dialect. Sige. Muli, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa mga naapektuhan lugar dito sa Barangay Manaulanan. Kasama na rin yung Barangay Balong kasi dalawang barangay itong naapektuhan. Gusto kong kuha na lang, Maguindanao na lang. Yes, sir. Maguindanao na lang po ninyo, sir. Yes po. Para sa maintindihan nila. Sige po, sir. Go ahead. Sige. So, ang sa kita no siya kuha na mga taon na Manaulanan, taon na Balong, na una-una, na ingatan tanong ikuananan. Kaagan tanong pan, upama nakasupag tanong, kado mga na-inkwentruanan to. Bangin ko kanulangon no mga tawan to nagkakuha na naka-inkwentro ingatan pa ng mga sibilyan tanon yan. Upama karon sa diba kayo na kuanan bitian. Kasi na upama nga ng mga problema amemento na so mga taukusan sa kuana sitio na diyan kami amemento sa area kano ko pa kaulir siya mo ba. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat po, Chairman Sanim Pangato, sir, sa oras impormasyon na pong ibinahagi sa ating po mga tagapakinig at tagapanood. Iingat po kayo parati dyan, sir, at maraming salamat po. Good morning po. Good morning ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Straight to the point. Lahat ng tanong, straight to the point. Yan mga kasama, Chairman po ng Barangay Manaulanan sa bayan po ng Tugunan Special Geographic Area na kung saan dalawang sityo, itong sityo Gawang at sityo Bla ng kanyang barangay ang apektado ng kaguluhan kahapon, Datwebs. Nagdulot itong sinasabing tensyon dahil itong bakbakan ito doon sa binabanggit na pamamaril. Oo. Kaya nasundan ng mas marami pang grupo na nagbanggaan. Yan ang sabi natin, Datwebs, matapos yung insidente ng pamamaril sa harap mismo ng munisipyo na kung saan yung biktima ay certain na mangansakan na dudog yung apelyido. So malaking pamilya dyan sa bayan po ng Pikit at SGA, Tugunan area.
na kung saan ay kinabukasan, yun na kagad. Nung Wednesday nangyari yun, nung umaga. So kinabukasan, Wednesday, nung Thursday, at kahapon nga, after ng prayer, putukan na, ayun narinig dun sa boundary ng Balong at ng Manawlanan. Kailan kaya matatapos yung mga ganito? Hanggat may mga baril pa rin. Hanggat maraming loose firearms.webs, ganun pa rin yung ating mga kaganapan dito sa kapaligiran. Di ba? Sa Radyabuaya, nagkabakbaka din, nagkaenkwentro din yung magkalabang pamilya. Na kung saan dalawa patay, di ba? Bago lamang yun nung isang araw. Nung isang araw. Dalawa patay, 3 sugatan. Yun yung kinumpirma ng mayoran ng nasabing bayan. Oo, nagkapang-abot yung magkalabang grupo.webs. Bueno, dito sa Cotabato.webs, kung may alaga kang mga aso.webs, pusa, at saka ito, manok, kasama dito, nasa picture, manok, ahas, turtle, ano pa ba ito? Mga reptiles. Kasama ito sa mga pet pala. Yan ang paborito ko dyan na hayop, yung ahas. Ahas? Oo. Aba, sabi nila, delikado na yan .webs kasi kung may alaga kang ahas, baka tutuklawin ka. Yan nga yung maganda para tumuklaw talaga. Aba, parang si Kwan daw yan parang si Judas din. Judas. Iscariote. Pet Summit ngayong araw sa Cotabato City sa mga kababayan po natin na may alagang mga pet dyan. Ngayong araw, whole day ito dito sa bagay ng People's Palace Gymnasium.webs. 8 o'clock yung registration.webs. 8:30 to 9 opening ceremony, 9:30 to 12 ang pre-anti-rabies, anti-parasitic at deworming pre-kapon sa mga lalaking pusa. 67 na pre-kapon. Pwede ba dito yung yung tao na to? Pwede, para hindi na hindi na mag-sariling sikap. Oo. Bahala na siya sa buhay. Samantalang alauna ng alas 4 ng hapon, ito maganda pet show sa ating mga alagang mga pet at 4 to 5 ang awarding. Ngayong araw ito sa People's Palace Gymnasium. Ito po ay handog ng ating mayor, 67th founding anniversary ng Cotabato City at ng ating city vet na si Doc Mal Contento. Kaya sa may mga alagaw dyan, tara na. Pumunta na tayo ng People's Palace sa may gymnasium. Makikita nyo yung mga kagandahan ng mga alaga kasi may pet show Ibig sabihin na marami itong mga design, mga may damit na mga pusa, mga aso, klase-klaseng aso ito. Lahat ng mga magpa-participate dito, matutungan ninyo yung mga design ng mga suot nila .webs. Bukod pa dito kasamang Sir Mike, may marami pa rin nagpaparating ng concern nila na sana mapakiusapan pa rin ng Cotabato State University na makapasok pa rin yung mga hindi pa rin pinalad. Bakit? Na makakuha ng Standard 9, yung stanay nila. Dahil nga sa maraming bagsak. Wala tayong magawa kasi nandun na yung kasagutan sa naging panayam ng DXMY kay Dr. Dilna. Dahil yan yung requirements .webs kasi isipin mo, makapasa ka nga pero may slot lamang yung kaunti lamang yung pwedeng makapasok din kasi limitado lamang yung teacher at pasilidad. Dati-rati nga kasamang Sir Mike, for example yung AB Islamic nila, yung Islamic Studies nila, dati-rati isang section, yun na yun. Ngayon, yung isang section naging 3 na. Aba. Naging 3 na dahil sa dami ng mga estudyante. Correct. Alam mo ba ba't dumami .webs sa mga estudyante sa mga public school natin? Dahil kasi 3 years old pa lang o 3 years old pa lang yung bata, pwede nang i-enroll sa kinder o sa may nursery. Kaya ayun, ngayong batch na ito, kaya ang daming mga estudyante, lalong-lalo na itong mga gumraduate ng senior high kasamang Sir Mike, ang dami yun nila. Maliban dyan .webs, ito yung idol natin na presidente dati. Na siya yung naging akda o sa kanyang administrasyon pre na ang pag-aaral sa public state university and colleges .webs. Hindi lamang dito sa Cotabato State University na may problema dito sa mga kakulangan ng mga pasilidad at mga teacher. Dahil nga sa libre, wala na problema
Ang problema lang, pamasahe lang. Yun lang. Wala nang dati magbabayad ka sa enrollment, may tuition pa noon, magkakano ba dati? 5 pesos o 10 pesos. Ngayon wala na. Libre na lahat ang pag-aaral .webs dahil kay dating Pangulong Digong Duterte. Kaya ang daming mga estudyante bumaha hanggang sa hindi na makayanan ng eskwelahan. Kaya nagpapatupad sila ng slots. Dahil walang teacher, kulang ang teacher at kulang din po yung classroom. Useless lang naman din kasi kung madami yung mga estudyante at kulang naman yung teacher, useless lang naman din. Correct. Mabuti pang i-limit na lang para lahat makater na maturuan. Correct. Kasi baka magiging issue naman na hindi ako pumasok kasi wala si teacher. O kung wala kaming teacher. Kaya nga hinikayat ni CSU President Doc Del na may mga colleges extension naman sa mga bayan-bayan, sa mga probinsya. Tulad ng mga MSU extension, mga ganon, di ba? May mga extension sila sa ibang mga lugar na para hindi na po pumunta dito sa Cotabato City para makipagsiksikan sa Cotabato State University. Sa inyo ng mga probinsya, meron ng mga state university na mga colleges extension o university extension.webs. Sige. Magandang morning kay Kuya Pras, Sultan ITV. Aba, si chairman yan. Si Sir Sultan Banjo Mampon. Salamat mga karadyoman, mapiyamapit na Sultan Cudrateños mula kay Sultan Banjo Mampon Al-Haj. Yan yung idol natin, hindi lang administrator, chairman pa. Chairman ng Bureau of Fire Protection. Bureau of Fire Protection. BFP. Bangsamoro Federalist Party. Marami kasi nagsasabi na pag BFP ka, talagang maraming maapula na sunog. Sige, si Tristan. White Gulay. Good morning, boys. Good morning, boys. Good morning din, boys. Kay Mambay Mems Balaw, dyan sa bagay ng RH11, good morning sa kanilang chairman. Kahapon na doon .webs. Si Cap Binangon. Cap Binangon na doon kahapon sa OTK ng BFP. Si Bay Talia Samaan, good morning. Tamunta ka, sa binabati rin pala natin kasamang Sir Mike yung kanyang nag-iisa. Nag-iisang si Madam. Attorney Binangon din. Yung asawa ni Chairman. Good morning. Nakita ko kasi sila isang gabi sa may KCC, ang sweet nila eh. Hindi ko pa nga nakilala eh. Sabi ko parang si Chairman yun Ang sweet nila eh. Sige, good morning ho. Good morning po sa inyong dalawa. Siyempre pa sa ating idol din na retired Banatard, Kagawad Lieutenant Culiado. Good morning sir. Diyan sa bahagi po ng RH sa Piña Francia. At si Kagawad Rico din kasamang Sir Mike, binuksan na niya yung kanyang sangyup sal. Saan banda? Dito sa may Santos area. Pwede ba tayo dyan ngayong agahan? Pwede. Pero yun lang, anong sinasabi na kumain ka lang kung ano yung kaya mong ubusin dahil parang eat all you can din siya kasama Sir Mike. Yun nga lang, magluluto ka. Maganda yan. Walang problema sa magluto basta libre. Kami pa naman ni Kuya Dan at ni Kuya Eric. Pag yayain mo kami .webs, pupunta kami dyan. Sige. Basta nandyan yung paborito namin, hipon. Hipon, ayun, meron talaga. Lulutuin mo yung sarili mong luto. Mga 1 kilo, kaya namin siguro. Busin? Sugba-sugba lang ba yan? Good morning kay Setting Abdul Karim dyan sa bahagi po ng Margas Super Area. Good morning. Si Lagabayo, good morning din ng Taviran sa may Tamuntaka 4 from Makir, Sukran. Alas 7:02 na po ng umaga mga kasama. Dito pa kayo magpapaalam ngayong araw po ng Saturday at 13 sa buwan ng June 2026. Ating naging partner sa Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Eswan. At Radyoman Eb Sabang Tatak Arimen. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point.